Colossians chapter 2. Basahin na lamang natin ang verse 6 and 7. Ako po magbabasa sa verse 6, sabay-sabay tayo sa verse number 7. Colossians chapter 2, simulan ko po sa verse 6, kayo at sabay-sabay tayo sa 7. Colossians chapter 2, sabi ng verse 6, "As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him altogether, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving." Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito at sa dami po ng mga napakinggan namin, Panginoon. Salamat at alam po namin na ang iyong mga salita ay ginagamit nyo para kami ay paalalahanan. Pero sa dami nga ng napakinggan namin, ang hamon pa rin ay huwag kaming tagapakinig lamang, kundi ma-apply namin. Bagamat ito na po yung huling linggo sa month na ito na ang theme ay about discipleship, pero ang discipleship ay nagsisimula pa lang, Panginoon. Sana po, Lord, ay ma-encourage ang mga kapatiran na kami po ay lumago patuloy sa pananampalataya. At kung kami ay matagal ng mananampalataya, ay kami po ay gamitin ninyo para makapagturo po, makapag-alaga din ang mga baguhan, makapag-disciple. At sa mga baguhan naman, Panginoon, encourage nyo din po sila para naisin nila na sila'y lumago sa kanilang pananampalataya, na merong mag-follow up, may magturo sa kanila at makita nila ang kahalagahan ng discipleship ministry. Kaya Lord, ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Makakaupo na ang bawat isa. Ang ibabahagi ko po, ito rin yung theme doon sa FBC Tabugon, na ito po ay anniversary nila ngayong araw na ito. Ang pamagat po ay rooted and built up in Christ. At gaya nga ng sinabi ko, yan din po yung theme doon sa FBC Tabugon. Going back doon sa verse number 6 sa binasa natin kanina, sinabi po doon, "As ye have therefore received Christ Jesus," may kadugtong, di ba? Christ Jesus the Lord, "so walk ye in Him." Salamat po kung ikaw ay natanggap mo na, nakilala mo na, ikay nanampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang iyong tagapagligtas. Malinaw po, ikaw ay saved, heaven is your home. Pero bilang isang mananampalataya, ikaw ay, kumbaga, tinuturuan ng salita ng Diyos na ikaw ay lumago, lumakad ka ng ayon sa Kanyang kalooban. Huwag tayong makukontento na ligtas lang tayo. Huwag tayong kontento na sa langit na tayo pupunta. Kailangan ang maging isip natin ay tayo rin po ay tumibay pa sa pananampalataya at tayo din po ay gamitin ng Panginoon para makaturo din po sa ibang tao in accordance sa Great Commission. Kaya nga sa 2 Peter chapter 3 verse number 18, napakalinaw ng sinasabi ng verse, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ." Na parang kagaya ng isang halaman na nakikita nyo po. Ang halaman, naturally, ito ay nag-grow isang araw, magkakaroon siya ng bunga, at kumbaga ito mapapakinabangan ng mga taong kakain ng kanyang fruit. And ganun din po tayo mga kapatid, huwag tayo makontento na, sige, pinanganak na ako, born again na ako, tapos na. Hindi po, kagaya nga sabi ng Bible, di ba, ginamit po sa 1 Peter 2:2, hinalin tulad do kagaya ng isang bagong silang na sanggol. As a newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. So parang kagaya ng isang bata, kumbaga, magkaroon ka ng desire sa word of God, na ikaw ay lumago sa salita ng Diyos. Kaya nga 'di ba ang baby, hindi na natin kinakailangan tanungin yung baby, "Baby, gusto mo ba ng gatas?" Hindi, automatic iiyak 'yan. Maghahanap 'yan ng gatas at doon nga po yan ay kinakailangan ng isang sanggol physically para mag-grow. Ganon din po tayo spiritually, kinakailangan natin mag-grow at kinakailangan natin ang salita ng Diyos. So sa oras na ito, ay titingnan po natin ang ilang bagay po na makikita natin. Ano yung pinaka-ultimate na goal ng discipleship? At yun nga po, yung sinasabi ng verse, in verse number 7, na rooted and built up in faith. Nasabi sa Tagalog, nag-ugat at itinayo sa Kanya. So mga kaibigan at mga kapatid, yan po yung pinakalayunin. Bakit tayo kinakailangang kumbaga, may nagpa-follow up sa atin. Bakit may discipleship?
Bakit po may mga ganyang ministry sa mga Bible-believing churches? Because ang pinaka-ultimate goal, isang araw po tayo ay lalalim ang ugat natin at magiging matibay tayo sa atin pong pananampalataya. At yung pong pagtibay ng pananampalataya, mga kaibigan at mga kapatid, historically speaking, yan din po makikita natin sa mga ninuno natin sa pananampalataya kung paano sila po ay lumalim at naging matibay sa kanilang pananampalataya. Number 1, rooted and built up in doctrine. Sabi po ng verse, established in the faith. Kaya kinakailangan tayo po ay lumalim, kailangan pagtibayin sa atin pong pananampalataya para ma-establish po yung faith. Sabi niya, the faith. Di ba? Pag na-encounter natin yan, familiar tayo sa Ephesians 2:8 na sinasabi ng Bible, for by grace are ye saved through faith. Yung faith doon is, yun yung saving faith, yan yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Pero in the scripture, pag na-encounter natin yung merong yung definite article na the faith, it speaks about yung mga sound teachings po natin. Yung katotohanan na atin pong niyakap, yung mga katotohanan na atin pong itinuturo. Kaya makikita natin sa mga sinaunang mananampalataya, sila po ay talagang hinubog sila pagdating sa doktrina, pagdating sa aral ng salita ng Diyos, at ito po ang naging dahilan kung bakit naging matibay sila sa dami ng mga false teachers na kumakalat sa paligid po nila. Huwag niyong kalilimutan, kung ang mga Bible believers ay nag-exist na po noon, kasabay din po niyan, marami ring mga kulto nagtuturo ng mali. Kaya nga, maraming mga ancient heresies na kung tutuusin, nare-recycle lang sa panahon natin. No, nagbago lang ang tawag, pero sa totoo lang, marami po sa mga maling aral ngayon na kung babalikan natin ang nakaraan, na ituro na rin yan dati. At salamat sapagkat yung mga ninuno natin sa pananampalataya, dahil sila ay naturuan, nagkaroon sila ng matibay na discipleship in accordance to the Word of God, naging matibay po sila sa doktrina. Kaya nga, huwag niyong kalilimutan, in 2 Timothy chapter 3, verse 16, na sinasabi doon, di ba, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Pag sinabi kasing doktrina, may mga ibang translation ng Bible, ang ginamit na word ay teaching. Sa atin nakalagay, profitable for doctrine. Sa iba, profitable in teaching. May, bagamat synonymous yung salitang yon, pero ang kahalagahan kasi, kaya accurate yung pagkakatranslate sa Bible natin, sa King James, kasi pag sinabi mong doctrine, ang ibig sabihin yan, teaching sa Bible. Kumaga, katuruan sa Bible, talagang specific siya. Pag sinabing doktrina sa Bible, pag nakita natin, yan yung mga katuruan na tinuturo po ng banal na kasulatan. Kaya nga sa mga early believers and sa scripture, talagang binibigyan ng diin, ng pansin ang kahalagahan po ng doktrina. Kaya nga may mga nagtuturo ngayon, sinasabi na, wag na nating pag-usapan yung doktrina. Kasi ang doctrine, it divides. Maghiwa-hiwalay tayo. Totoo naman po yan. Kasi pag pinag-usapan nyo yung katotohanan, of course, yung mga kalikuan, yung mga nagtuturo ng mali, talagang maghihiwalay tayo. Hindi tayo pwedeng magsama because the Bible is very consistent from the Old Testament hanggang sa New Testament na meron pong biblical separation. At isa sa mga biblical separation when it comes to doctrines. Pag iba yung aral, pag heretical yung teaching, pag ito ay false turo ng mga false teachers, mga false prophets, hiwalay tayo. Kaya nga even si Apostle Paul, sinabi niya sa chapter 4, verse 2 to 3, sabi niya, preach the word, be instant in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with all long-suffering, at sabi yan, and doctrine. So sa pananaw ni Apostle Paul, ang pagtuturo ng doktrina ay napakahalaga. Hindi siya pwedeng alisin. Kasi nga, doctrine divides. Kaya nga, inaalis yan ngayon. Kaya nakakalungkot minsan pag magtatanong tayo, may mga makakasama tayo sa opisina natin, minsan sa eskwelahan natin, marami tayong makikilala dyan, magpapakilala sila. Sila din ay mga Kristiyano. Sabi nila, born again din sila. Pero alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, minsan pag tatanungin natin sila ng mga basic teachings sa Bible, magugulat tayo minsan, hindi nila alam. Ay, teka lang, akala ko ba Kristiyano to? Akala ko ba mananampalataya? Pero bakit iba yung
Kumbaga, iniiwasan nila yung mga basic na tanong. Halimbawa po, no, ito, basic ito. Tanungin nyo halimbawa, Brad, kung sakali bang bawian ka ng buhay, alam mo ba kung saan tutungong kaluluwa mo? Napakadaling sagutin sa atin yan. Pero minsan magugulat kayo, meron kayong makikilala na nagpapakilalang sila rin daw ay mga believers, pero pag tinanong mo yung question na yun, magugulat kayo sa sagot. Hindi nila alam. O kaya alanganin yung sagot nila. Kasi nga, sila ay dumadalo lamang sa isang tinatawag na samahan na hindi masyadong binibigyan ng pansin ang doktrina. Kaya nga si Jesus Christ, di ba, bago siya bumalik sa heaven physically, dun sa Matthew 28:19 hanggang 20, familiar tayo dyan sa talatang yan, na sinasabi doon, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." Pero sabi doon sa verse 20, sabi mismo ni Christ, bago siya bumalik doon sa heaven, sabi niya sa kanyang mga disciples, teaching them to observe all things. All things. So ano yung all things? Whatsoever I have commanded you. So that is doctrine, kasi yan ang teachings ni Christ. Ituro nyo sa kanila, diba, sa Great Commission, part pala doon, yung discipleship, na kung saan ituro nyo lahat ng mga tinuro ko. Ituro nyo lahat ng salita ko. Yan ang gusto ng atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya nga si Apostle Paul, na isang magandang halimbawa, bago siya umalis, kung titingnan natin sa Acts chapter 20, bago siya umalis, kausap niya yung mga Ephesian elders, tingnan niyo po yung nakalagay sa verse na yan. Let me read in Ephesians chapter 20 from verse 27. Sabi ng verse, "For I have not shunned to declare unto you," ano sabi ni Paul? "All the counsel of God." Kaya nga, sabi rito, tinuro lahat sa kanila ni Pablo yung kabuang salita ng Diyos. Kaya talagang makikita natin dito, big deal sa early believers ang pagtuturo ng mga doktrina. Ituro yung salita ng Diyos. Kaya nga kung itutuloy pa natin sa verse 28, itong bilin niya sa mga Ephesian elders, sa mga pastor sa Ephesus, "Take heed, therefore, unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers." Ano ang gagawin ng mga elders na ito? To feed the church of God. So ang trabaho ng mga elders, they need to feed. Anong ipapakain? Anong ipapakain sa mga tupa ng Panginoon? It's the Word of God, the whole counsel of God. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, hindi tayo titigil na magturo, magbahagi ng salita ng Diyos kasi wala tayong ibang pag-aaralan. At maniwala kayo sa akin, kahit 30 years na kayo, kahit 20 years o 50 years na kayo nagbabasa ng Bible, hindi nyo mamamaster ang Bible. Kaya nga hanggang nandito tayo, tuloy-tuloy po yung paglago natin. Lahat tayo under construction. At isa po sa mga kinakailangan nating gawin para tayo tumibay, lumago sa pananampalataya, pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga salamat because in Ephesians chapter 4, sinabi po ng Ephesians chapter 4, kung sisimulan natin sa verse 11, ang sabi rito, "And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers." Salamat dahil sa Ephesians chapter 4, sinasabi po sa atin, may mga ginagamit ang Diyos na mga lingkod to teach us the Word of God. Ngayon, kung magja-jump tayo sa verse number 14, ano po bakit kinakailangan may mga magturo sa atin? Bakit kinakailangan tayong tumibay sa pananampalataya? Because in verse 14, "That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine." So mga kaibigan, salamat, may mga inirigalo sa atin ng Panginoon na mga nagtuturo, mga pastor. Kaya maniwala kayo o hindi, yung mga PSP natin, blessing yan. Amen? No, baka naman, PSP, tulog muna ako. Baka ganyan ang iniisip natin. Hindi po, mga blessing yan. Ibinigay ng Diyos. May mga pastors tayo, may mga preachers tayo, may mga nagtuturo tayo from the Word of God. Blessing yang mga yan. Blessing po sila, hindi sila yung sumpa o curse sa tingin natin dahil binigay ng Panginoon yan.
to teach us para hindi tayo madaling madaya, hindi tayo madaling maloko. Dahil kung nung panahon ng mga apostol, nung panahon ng mga sumunod sa kanila, yung mga tinuruan nila, kung maraming mga false teachers noon, mas marami na ngayon. At mas magaling silang magkalat ng kanilang mga aral dahil ang mga false teachers, gumagamit sila ng technology to deceive people. Kaya nga, salamat dahil ang mga early believers, they are so strong when it comes to the doctrine. Napakastibay nila. Kaya nga kung titignan natin, kahit yung mga sinaunang disipulo ni Kristo, balikan natin yung nakatala doon sa Trail of Blood. Next slide, Brother Von. Tingnan natin ito kung gaano katibay ang mga sinaunang mananampalataya. Tingnan niyo po ito. Following their Savior. Yan, sinundan nila si Kristo, mga tagasunod sila. Ano nangyari po sa mga martyred na ito, na followers ni Christ? Si Stephen was stoned, Matthew was slain in Ethiopia, Mark dragged through the streets until death, Luke hanged, Peter and Simeon were crucified, Andrew tied onto a cross, si James beheaded, Philip crucified and stoned, si Bartholomew flayed alive, si Thomas pierced with lances, si James the least thrown from the temple and beaten to death, si Jude naman shoot to death with arrows, si Matthias stoned to death, and si Paul beheaded. Ganyan po ang nangyari sa mga tagasunod ni Kristo. Pero alam niyo mga kapatid, ano nangyari sa mga yan? Bakit sila ginanyan? Hindi naman po sila kasali sa mga DPWH contractor. Pero bakit sila ginanyan? Kasi nga po nanindigan sila sa kanilang pananampalataya. Ganyan kalalim, ganyan katibay ang naging discipleship ni Jesus Christ sa kanila, na kahit patayin sila, okay lang sa kanila. Mga kaibigan at mga kapatid, ganyan ang mga sinaunang mananampalataya. Kung dadagdagan pa natin, ito pa, na itala pa po doon sa pamphlet ng Trail of Blood, ito po kumbaga sa panahon natin ngayon, parang kumbaga, pwedeng sabihin, hindi, minor issue na lang yan. Minor. Tingnan niyo po ang issue dito, baptismal regeneration. Ano ba yung baptismal regeneration? Naniniwala na ang bautismo ay nakakapagligtas. Water baptism. At another issue pa, an infant baptism. Ang infant baptism, nagbabautismo sila ng mga sanggol. Mga kaibigan at mga kapatid, wala kayong mababasa sa Bible na merong sanggol na binautismuhan. Kasi ang binabautismuhan sa Bible, mga ligtas na, mga tiyak na sa kanilang kaligtasan. At sabi rito, these two errors have, according to the testimony of well-established history, caused the shedding of more Christian blood as the centuries have gone by than all other errors combined, or than possibly have all wars. Take note sa number, over 50 million Christians died. Ano nangyari sa kanila? Because they reject yung maling teaching ng baptismal regeneration and infant baptism. Anong pinapakita niyan? Yung mga sinaunang mananampalataya, ganun sila kalalim sa faith that they will not tolerate kahit yung dalawang doktrina lang na yan. Alam niyo sa panahon natin, kung halimbawa ganyan, ay hindi, ano na lang natin yan? Mga brothers and sisters din natin yan in Christ. Ganyan na po yung mga panahon natin ngayon. Kaya nga, di ba, kahit nung nakaraang eleksyon, biruin mo, meron mga evangelical pastors, they endorse Mr. Apollo Kibuloy. Take note of that. Si Kibuloy, tawag nila, man of God na rin. Ganun ang tawag nila kay Kibuloy. Dahil sa eleksyon lang, may mga evangelical leaders, binaba nila yung kanilang pananaw for the sake of politics, for the sake na mabigyan ng ayuda, siguro. Ganyan po kababaw ang mga nagpapakilalang Kristiyano. At nakakalungkot dyan, mga leaders pa ito. May mga malalaki ang kanilang mga congregation, pero they endorse cult leaders. Mga kapatid, ganyan bumababaw. Samantalang yung mga sinaunang mananampalataya, napakalalim nila sa aral na kahit itong dalawa lang na ito, they are willing to die. Kahit patayin sila, kahit ipakain sila sa leon, kahit sunugin sila ng buhay, makikipaglaban sila sa pananampalataya. Next po, dumating din yung panahon, next brother Bon, merong sumipol na bagong leader, take note, mula nung panahon ng mga apostol,
masyadong mabigat ang mga emperors. Merong 10, ayon sa pag-aaral ng history, merong 10 Roman emperors na talagang grabe yung naging persecution nila sa mga early believers. Pero dumating ang panahon, sabi nga doon sa Faithful Baptist Witness, si Constantine the Great, kinikilalang bayani ito dahil sa pamamagitan niya, nagkaroon ng religious tolerance. Constantine officially adopted Christianity as the religion of the empire. However, there is no evidence that he was personally converted. He began mix the teachings of Christianity with the religious ideas of several other religions that had a significant number of followers. Constantine was the ultimate politician offering something for everybody. Alam nyo, si Constantine, ang kanyang testimony lang, nakakita lang siya ng cross. Hindi pa nga malaman kung panaginip or vision yan. Basta nakakita siya ng cross, lo and behold, nakakita lang siya, akala nila, sabi niya, Kristiyano na daw siya. Hindi ganun, mga kapatid. Kahit sang katutak na cross ang makasalubong mo, hanggat hindi mo sinasampalatayanan ang Jesus Christ ng Bible, hindi ka talaga ligtas. At itong si Constantine the Great, mukha siyang mabait. Ang ginawa niya, religious tolerance. Okay, wala nang patayan sa Roman Empire. Pero mas mabigat ang nangyari dito dahil pinagsama niya ang mga paganismo, ang gobyerno, pinag-isa niya sa religion. O pinag-isa niya sa mga Bible believers. Kaya nagkaroon ng mixture between paganism and Christianity during the time of Constantine the Great. Pero salamat na lang kasi may mga Bible believers, mga separatist, na kahit na may privilege sana na pagsamahin ang gobyerno, alam niyo, ang ganda niyan. Kasi kung ang isang church nung panahon na yon ay recognized by Constantine, may bayad. Ang mga magpapa-under sa Roman Empire, may sweldo sa gobyerno. Brother Enrico, ang gandang offer nun. Kasi hindi ka na mapapakirap. May sweldo ka, monthly, maganda ang bayad. Pero magpapasailalim ka lang sa pamumuno ng gobyerno. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng banatan yan. Hindi ka pwedeng magturo ng teaching na contrary sa sinasabi ng gobyerno. Ang problema kay Constantine, kahit yung mga pagan beliefs, niyakap niya. Pinagsama nga niya . Kaya nga, maraming mga Christian by title, pero pagan by practice. Yan po ang nangyari dyan. Yan ang naging corruption ang nangyari. Pero salamat, may mga Bible believers na hindi sila nagpadala, hindi sila nagkumagat dyan sa offer na yan na maging part ng state church, na kahit sila po ay i-persecute ng government, it's okay with them because ganun kalalim, ganun katibay ang kanilang pananampalataya that they're willing to die. Doctrine po yan, mga kapatid. Kaya nga, mga kaibigan at mga kapatid, tandaan niyo po ang warning sa atin ng Matthew 7:15, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Nakakalungkot po. Marami ngayon, hindi na nila ma-identify kung yan ay false teachers, false prophets. Hindi nila ma-identify. Basta may Bible yan, Kristiyano yan. Basta may Bible yan, okay yan. Hindi po. Huwag niyong kalilimutan, si Satan mismo, mas magaling pa sa atin mag-memorize ng verse. Kung naalala niyo sa Matthew 4, sa encounter nila ni Christ, ang galing ni Satan sa memory verse. Ginagamit pa niya yung verse para tuksuhin si Christ. Pero salamat na lamang, alam ni Christ ang Bible. At ang pinanlaban din ni Satan, ang pinanlaban din ni Christ kay Satan, scripture sa tamang interpretation. Sa tamang pagkakagamit ng verse. Kaya nga sabi ng verse, 1 John 4:1, Beloved, believe not. Huwag kayong maniniwala basta-basta. Believe not every spirit. Pero ano sabi diyan? But try the spirit whether they are of God. Huwag kayong basta-bastang maniniwala. Kaya nga sabi rin ni Jude in verse 3 that we should earnestly contend for the faith. Kaya nga sa ating pag-aaral ng kasaysayan ng ating pananampalataya, ginamit yung salitang trail of blood. Maraming nadanak na dugo, maraming namatay dahil ang nanindigan sila, tumayo sila sa pananampalataya. Ganon katibay ang discipleship nila. Ganon katibay ang pagtitiwala nila sa doktrina, sa salita ng Diyos, na hindi sila nadaya ng mga panahon na yon.
Samantalang ang bigat ng kapalit, ang cost ng kanilang pagsunod kay Kristo na sila'y papatayin, sila'y parurusahan. Pero alam nyo, sila nanindigan doon sa tinatawag nating mga Baptist distinctives. Kaya nga sa panahon natin ngayon, bagamat marami na pong nag-aalis ng pangalang Baptist, pero hindi natin yan kinakailangang alisin, bagamat sinasabi, naku, Baptist, pangit na patotoo niyan, ganto-ganto. Alam nyo, ang pangalang Baptist, mga kapatid, hindi yan nakakapagligtas, pero the fact na nag-declare ka na Baptist ka, it's a declaration of faith. Dahil pag nakita mo sa karatula Baptist, naniniwala yan si Kristo, Diyos. Naniniwala yan sa salvation by grace through faith. Naniniwala yan na hindi po nakakapagligtas ang pag-join sa simbahan. It's a declaration of faith. Kaysa naman ang nakalagay lang dyan, halimbawa, Christian fellowship, anong turo niyan? Hindi mo alam. Diba? Kasi nga, hindi mo alam kumbaga, parang sabi na generic lang. Pero hindi po, pag ikaw ay nanindigan sa Baptist, meron kasing historian, may pinanggagalingan yan, na may mga ninuno tayo sa pananampalataya na sila ay nag-stand sa Bible is the sole authority. Naniniwala sila sa autonomy of the local church, sa priesthood of all believers, sa two ordinances, kumbaga, naniniwala sila sa individual soul liberty, naniniwala sila sa mga tanging ligtas lang ang magiging member ng church. Ganyan po ang pananaw ng mga ninuno natin. Kaya yung tinatawag nating Baptist distinctives. Alam niyo mga kapatid, sa Bible school, nung kami po nag-aral ng Baptist history, unang araw pa lang, ang tanong na sa amin ng teacher namin, bakit ka Baptist? Bakit ka Baptist? At alam niyo, kami kasi pag person, mayayabang kami, akala namin, alam namin lahat, pero marami sa amin sablay ang sagot. At lalo yung mga, sorry sis mga anak ng pastor, meron kasi akong classmate, anak ng pastor dahil anak ng pastor, kasi ang tatay ko Baptist Tatay ko pastor, di Baptist din ako. Yung mga ganong sagot, sablay yun. Hindi yun ang hinahanap na sagot. Dahil pag sinabi mong Baptist ka, you believe, ikaw ay naninindigan, pinapractice mo yung tinatawag na Baptist distinctives. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ganyan po katibay ang discipleship ng unang panahon na kahit ilang henerasyon na yung pananampalataya ay pagpatuloy nila dahil po sa doctrinal teaching. Sila ay rooted, sila ay built up sa tamang katuruan. Kaya nga sabi po ni Charles Spurgeon, next slide, if you wish to know God, at marami yan, gusto ko makilala ang Diyos, anong sabi niya? You must know His Word. Mga kapatid, hindi nyo makikilala ang Diyos sa mga panapanaginip. Diba? Hindi nyo pwedeng sabi makikilala ko ang Diyos dahil lang maghahanap ako ng pangitain sa langit. No! Kung gusto mong malaman ng Diyos, makilala siya, malaman ang aral niya, lumago ka sa kanyang salita, go back to the Word of God. At marami po ngayon, hindi na pamilyar sa salita ng Diyos. Kaya no wonder, marami po ang nadadaya. Let's go to number 2. Discipline, rooted. No? Kumbaga sila po ay naiugat o sila po ay naging matibay, naging malalim pagdating sa disiplina. Sabi ng verse, walk ye in Him, lumakad ka sa Kanya, lumakad ka sa kalooban ng Diyos. Next slide. Sabi nga po ni Matthew Henry, na isang kilalang Bible commentator, sabi niya, those who teach by their doctrine must, it's a must, teach by their life. Or else they pull down with one hand what they build up with the other. Yes, blessing pag marami kang alam ng mga doctrines, pero sa kabilang banda, sabayan mo ng pamumuhay mo. At hindi rin pwedeng pamumuhay na wala ka ring doktrina, kailangan balanse ang dalawang yan. Tama yung aral mo, sabayan mo ng tamang pamumuhay. Amen. Kasi alam nyo, sa tamang pamumuhay, maraming mababait pero kulto. At maraming akala nila dahil sa kabaitan nila, pupunta sila sa langit, pero hindi po mga kapatid. Kaya nga anong sabi ni John sa kanyang mga disciples doon sa 3 John verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Yan po yung ultimate na hangarin sa discipleship, na yung mga tinuturuan mo will walk sa katotohanan. Ano pa sabi ng Ephesians 4:1? I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy
worthy. At alam naman natin ang Psalm verse 1 na pinagpapala po ng Diyos yung blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Kaya nga po, mahalaga ang mga sinaunang mananampalataya, yung kanilang patutuo. Kaya nga, di ba, even yung word na Christian, hindi sa mga believer. Next slide. Kung titignan natin, in the book of Acts, chapter 11, verse 26, doon po sa Antioch, sa Syria, ano nangyari dito? And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that the whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Bakit sila tinawag na Kristiyano? Kasi nakita sa pamumuhay nila ang pagiging tagasunod ni Kristo. Kaya nga po, kahit sa kasaysayan ng ating pananampalataya, meron tayong mga ninuno sa ating faith. Ang tawag sa kanila mga Waldenses. Ang mga Waldenses, ang ibig sabihin niyan, people of the valley. At itong mga mananampalatayang ito, sila yung tinatawag nating ninuno sa pananampalataya kasi yung tinatawag nating Baptist distinctives ngayon, pinapractice nila yan noong unang panahon. Alam nyo, itong nakakatuwang makita, na mismong ang kaaway mo, yung may galit sa'yo, mayroong magandang sasabihin sa'yo. At dito po makikita natin ang mga patutuo ng mga Waldenses, mismong ang mga nagpa-persecute sa kanila sa Roman Catholic, maganda yung nakita sa testimony nila. Tingnan nyo po ito. Ayon sa isang Catholic monk, ginamit po ito doon sa aklat na History of Vaudois. Dito po kaya cited by Perrin doon sa kanyang aklat. Meron tayong makikita doon sa kanyang mga writings na ano yung patutuo, ano yung nakita nung monk na ito doon sa pinapersecute niya. Biro mo nang pa-persecute ito pero nakita niya yung magandang patutuo ng mga Waldenses. Tignan natin ito. Next slide, Brother Von. Yan, next. Yan, sige. Isa pa. Next. Tingnan nyo po, ito yung mga makikita nyo doon na comment. Ito yung comment sa kanila. They lead very religious lives in all things. Aba. Their manners were seasoned with grace. Their words are prudent and well-polished. They avoid vices. So iniiwasan nila si vice ganda. Ganun pala yan. No? Ganun po itong mga sinaunang mananampalataya. Another pa na testimony. Kumbaga, dito po makikita natin, another ancient Catholic inquisitor, ito yung mga nagpa-persecute, ganito yung mga nakita niya doon sa mga Waldenses. Tingnan niyo yan sabi niya doon sa kulay green na font, these heretics are known, tawag heretics doon sa mga Waldenses, by their manners and conversation, for they are orderly and modest in their behavior and deportment. Biro mo nagpa-persecute sa inyo, nabibless sa inyo. Biro mo, ganun katindi ito. Next, they avoid all appearance of pride in their dress, though they do not dress in a cheap or ragged way. Aba, ganda nung kanilang mga pananamit. Ano pa nakita sa kanila? They are free from deceit. They avoid lying and cheating in business. They are not anxious about amassing riches, but content themselves with the necessaries of life. They are chaste, temperate, and sober. They abstain from anger. Even they work, they either learn or teach. Their women are very modest, avoiding backbiting, foolish jesting, levity of speech, especially abstaining from lies of swearing. Ang sarap naman pakinggan yan. Yung nang pipersecute pa sa'yo, ito ang naibalita tungkol sa inyo. Di ba? Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, normal lang na merong mga uusig sa atin. Kaya nga, hindi ko talaga makakalimutan yung sinabi ni Pastor Tan noon, na pag may mga umaaway sa inyo, patayin nyo, sabi niya. Kill them with kindness. Yun ang magiging panlaban ninyo. Na itong mga ito, umuusig ito sa mga Waldenses, pero yung mga inuusig nila, sila mismo, wow, ito nakita nila sa mga taong ito. So mga kaibigan at mga kapatid, ganyan kalalim ang discipleship na pinagdaanan ng mga believers noong unang panahon. Hindi sila basta-basta. Ganun kalalim ang ugat ng kanilang pananampalataya at ganun katibay dahil grounded upon the Word of God. Kaya sa oras na ito,
sa ating pagtatapos ngayon, nawa po makita din sa atin yan. Tayo na po ngayon yan, tayo na po yung mga modern. Ito na, patay na yung mga pinag-uusapan natin. Pero sa kasalukuyan natin, tayo na po ang magpapatuloy niyan. Ano kaya yung mga susunod sa atin? Alam niyo, minsan nakakapagod din magturo. Nakakapagod din minsan mag-alaga. Pero kailangan gawin eh. Kasi may mga susunod na generation. May mga papalit, hindi kami forever. Hindi kami, umaga, wala kaming, hindi pa namin nakikita yung water of life na hindi kami mamamatay. May mga susunod na generation, may mga papalit. At itong susunod na generation na to, kung ano yung mga tinuro natin sa kanila, kung ano yung mga pinakita natin sa kanila, ganyan din yung gagawin nila sa susunod na generation pag sila na ang nakatayo dito. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, nawa po ay tayo po ay magpatuloy na lumalim pa, magpakatibay pa sa ating pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. And thank you for reminding us, rooted and built up in Christ. Lord, sa panahon ngayon, punong-puno na po ng kababawan ang mundo. Mas nabibigyan na ng pansin ang mga makamundong bagay. Mas nabibigyan ng pansin ang mga bagay na nakakasira, spiritually speaking. Kaya no wonder, even yung mga professing Christians, napakababaw, ang daling mag-backslide, ang daling hindi mag-church, mas madaling gumawa ng mga imoralidad, mas madaling gawin ng mga kalokohan kaysa gawin ng katotohanan dahil ganyan na po kababaw. Kaya Panginoon, challenge us na magpakalalim, magpakatibay sa aming pananampalataya. Pwede pa po naming simulan yan ngayon o pagkatapos ng pangangaral na to o next month, magpakatibay kami sa pananampalataya. Mas bigyan namin ng pansin. Yan, nabigyan kami ng refresher na course or teaching kanina ni Miss Lee. Yung discipleship, care group na ito. Lord, ito yung mga bagay na kung saan magagamit nyo para kami mas tumibay pa. Na sa aming small group na ito na grounded upon the Word. We study your Word. We meditate upon your Word. We apply your Word, Panginoon. Tulungan niyo po na lumalim pa ang bawat isa sa amin. Kung yung mga kulto nga, sila ay nag-aaral, nagpapakatibay, lumalalim sa kanilang mga kamalian, how much more kami na nasa katotohanan. Huwag naming ikahiya na ipangaral ang iyong mga salita. At gamitin niyo po kami para alagaan ang mga bagong mananampalataya. May mga kasamahan kami sa opisina marahil. May mga classmate, may mga kapitbahay na nangangailangan ng katotohanan at nangangailangan ng spiritual na pag-aalaga. Gamitin niyo po kami. Na yung mga early believers, yung mga Paulicians, yung mga Waldenses, mga Albigenses, mga Anabaptists, yung mga ninuno namin sa pananampalataya, salamat po, nagpakatibay sila, kaya naipagpatuloy ang pananampalataya. Ngayon, Lord, kami naman, nasa sa amin kung ipagpapatuloy namin ito, o ito ba ay magiging mababaw na rin? Ito ba ay hindi na rin bibigyan ng pansin ng next generation? Thank you, Lord, sa iyong mga salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen.